Panibagong pag-asa at panibagong kaalaman ang ibibigay namin sa inyong this morning sa Usaping Immigration with our 22 years immigrant attorney and owner of U.S. Journey Immigration Services. And live via Zoom, makakausap natin si Attorney Marlene Gonzalez. Good morning po, Attorney. Good morning! Kamusta na? Good morning, Kada friends. Hello. Good Ayan, morning. it's great to see you again. Unfortunately, via Great to Zoom, see no? you. Last time in person. And last time naman was Emma for our calls. But this time, attorney, this morning, isa na naman ang isang kada natin yung gusto makausap sa inyo po tungkol sa kanilang immigration concerns. At ito via phone patch naman natin siya i-contact today, si Ferdy Aguas. I think nasa phone na siya. Diane. Check natin. Hello, good morning, Ferdy. Hello, good morning po. Ayan, hi Ferdy. Meet Attorney Marlene Gonzalez. Nandito na po siya and pwede kayo mag-usap. Good morning, po, Ferdy. attorney. Good morning po. Bali, yung pinaka-concern ko po, yung mother ko po kasi is nasa Maryland sa USA. Tapos siya po ay residente na po doon, green card holder na siya. Pero bago po niya yun nagawa, alam ko po pinitisyon niya na ako para pumunta po ng Amerika. Nung ako po ay wala pang pamilya. Kaya lang, almost mag-15 years na po, hanggang ngayon, hindi pa napaprocess. May pamilya na po ako ngayon. Nagkakaproblema na daw doon kasi may pamilya na raw ako. Totoo ba yun na pag may pamilya na, hindi na ako invalid na yung petition na ginawa niya sa akin before? Kung green card holder pa rin siya, green card holder pa rin ba siya? Yes po, hanggang ngayon po, yes po. Hindi pa siya nagiging citizen. Ay, sorry po, citizen na po pala, attorney. Citizen na po siya. Citizen na po. Oh, yun pala. Yung pinetition ka niya, single ka pa, tsaka green Opo. card holder siya. Kailan siya naging citizen? Hindi pa po siya citizen nung pinetition niya ako. Okay. Kailan siya naging citizen? Parang mga 5 years ago lang po. Nung naging citizen siya, married ka na? Married, yes po. Married na po ako at may with kids na po. Okay. Yeah. Nung pinetition ka, when green card holder pa lang siya, ang green card holder can only petition for unmarried children Yun nga daw. over 21 or under 21. As soon as you got married and she was still a permanent resident, you got kicked out of the process. You were no longer eligible to be petitioned by a permanent resident parent. Okay. Ngayon, citizen na siya, pwede siyang mag-start over, i-petition ka as a married child. Okay. So parang pwede ko siyang pag nakausap ko po siya, kasi sabi niya na-file na raw po niya sa lawyer. Meron na raw po sa lawyer nakausap. So ang sasabihin ko po is, ano na yan, invalid na yan. You have to apply for a new parang petition. Tama ba, attorney? Ganun ang sasabihin ko? Tama. Kung hindi pa niya na-file yung bagong petition as a U.S. citizen petitioning for you. Wala, parang alam ko wala pa po. Kasi parang ang alam niya, pending lang, iba under evaluation. Yung unang-unang final niya. So, sasabihin ko na sa kanya, wala na yon. Wala na yon. Tama po ba? Yes, wala na yon. Ngayon, let me tell you, kung pinetition ka ngayon as a citizen, your mother being a citizen petitions for you as a married child, married son, mahaba ang wait. Sa ngayon, they're looking mga 22 years. Ala. Pinaprocess nila yung mga na-approve ng 2002. Okay. Ngayon. Ang tagal naman yan, Attorney Marlene. Ang tagal. Paano Kaya, yan, Sir Ferdy? Yeah, Yes, po. Ferdy, what you can look to is an employment-based. Pwede kang ma-petition ng employer and that would only take about 3 years. Ayun naman pala. So maghanap ka. Ano bang trabaho mo at saka yung asawa mo, Ferdy? Sa ano po, may business lang po eh.
Business lang po yung sa amin. So, yun lang ang Business. problema. Hindi, kung ganun po, attorney, ang worry ko na lang yun. Hindi naman actually worry, pero what if yung kids ko, posible po ba silang mai-petition ng lola nila? Or hindi po pwede? Hindi. Hindi. Ang US citizen can only petition for children, brothers and sisters, Okay. and spouses. Okay. Hindi apo. So, yung ano po talaga, malabo na. Una, yung unang in-apply niya sa akin, nung single pa ako, invalid na siya. Tama po ba? Naging Kasi invalid ako, as soon as you got married. Opo. Ngayon, kung mag-a-apply naman po siya ulit na panibago, even if she is a citizen, it will take too long. Ganun naman po yun. Kumbaga, kasi kung 47 na ako, 20 plus years, 67, parang di pa sigurado. 22 years, Sir Ferdy, medyo matagal po yun. Hanap tayo ng ibang paraan kay attorney. Ayun Pwede na nga. namang Hindi, kung gusto mo mag-invest dito, yung E2 ang tawag, E2 visa, treaty investor. Mag-invest ka, bumili ka ng 50% ng isang business dito. Ano yun? Non-immigrant yun, pero meron ding pathway yun para sa green card later. okay. But Pero, your wife, one of you gets the E2, the other one can apply for the green card. Kasama kayo. Pero kung let's say kung for vacation naman, wala naman pong problema, no? We can just apply Wala. for hindi naman po kailangan ng parang may mag-sponsor pa sa amin o para may letter from my mother na sabihin na gusto niya akong papuntahin doon for a vacation. Wala naman pong gano'n, iba pag yung bisita lang. Wala. Pakita mo lang that, you're just taking the kids on vacation, your family on vacation, that you have a business, you have an intent to return to the Philippines kasi may strong ties ka, kasi may business kayo, and you're really just visiting your mom. So, there's a good chance. Yung sinasabi niyo po na yung parang yung for may company, let's say, working visa ba yung i-apply ko kung sakasakali. Kasi po yung mother ko doon, let's say, she has her own business na already doon. Will it be a conflict kung siya ang magpipetition sa akin as an employee? Kahit Hindi. na may mother ko siya, meron kaming ganong relationship. O hindi naman kami mate-technical doon? No, it doesn't matter na may relationship kayo, na anak ka niya. Kung petition ka lang niya as a worker, ang kailangan pakita na wala kang interest sa business, wala kang share doon. That she's just petitioning for you solely as a worker. Pwede yun. Anong business niya? Ano ba? Ano ba ang business niya? Sa ano po sila sa Manpower, nagpapadala. Yung mga cleaners po, gano'n, nagpapaan sila ng mga cleaners sa mga bahay, sa condo, yung gano'n. Mga sa Filipino community rin. Yung gano'n sa Filipino community. Pwede yun. Meron ako ngayong pinipetition para bang supervisor ng mga janitors. Pwede yun sa'yo. But you have to show that you have the experience. Yun ang kailangan pakita sa worker side. That the worker has experience for the position and that the company has ability to pay the prevailing wage that what the government determines is the prevailing wage. So for now talaga, attorney, kailangan masabi ko na sa kanya na kunin na niya yung petition na final niya noon kasi wala na yon. Baga, kasi sabi niya nga po, once na na-file yon nung time na single pa ako at ngayon nagpakasal na ako, invalid na siya. Diba? Ngayon, kung i-re-apply niya po ako i-re-apply naman niya po ako ng bago, it will count another 22 years. Diba? Na ganun siya. Okay. Ang tagal niyan, Sir Ferdy. Yun nga ang problema. Kasi, ang issue niyan, there are only 226,000 visas for families issued every year. Yung 226,000 na yun, that is shared by the whole world. We have a lot of ties to the U.S. The Philippines has one of the longest lines. Ang longest lines, China because of their population, India because of their population, Mexico because they are neighbors of the U.S., and the Philippines. Kasi marami talaga tayong ties sa U.S., diba? Kaya yun ang pinaka-oversubscribed category, mga countries.
Yun. Thank you very much. Ferdy, I hope nasagutan namin lahat ng mga katanungan. Okay na po ba? May follow-up lang po. May isa na lang pong follow-up, attorney. Kasi Go ahead. yung mom ko is about to retire na rin. Yun naman, yung isang side niya. Sabi niya sa akin, meron daw nagbanggit sa kanya, kung kasi magre-retire na siya, parang pwede raw yung magre-request siya na may pupunta na na anak niya or family member niya na parang makakasama niya as yung dun sa pagtanda niya na mag-aalaga sa kanya. Totoo po ba yung gano'n na may banggit daw sa kanya na pwede akong i-petition, hindi petition parang pwede siyang mag-file of a request na payagang pumunta ang isang family member to take care of her as she retires. Meron po bang ganun, attorney, or wala? Pwede yon, ganun din, yung EB3, Green Card for Workers, pwede kang i-petition caregiver, pero kailangan mo na may experience as caregiver. Ganun. Okay. Pero okay. siguro yung business na lang, yung business niya, Okay na. I'm sure you can find the way. Marami akong ginagawang ganon, yung mga EB3 ang tawag, for skilled workers, unskilled workers, tsaka professionals. Green card yon, and that's only about 3 years for skilled workers and professionals. Tawagan mo ako. You can reach me at sa website. You can message me. us-journey.com. Okay po, us.journey.com. Sige po, thank you po, attorney. Thank you, Ms. Diana. You're welcome. Thank you, Sir Ferdy. Ayan, Attorney Marlene, maraming salamat din. At syempre, sinabi mo na, pero ulitin lang natin para klaro sa lahat ng mga kada natin. Para sa ating mga kada na nangangailangan po ng isang US immigration attorney, paano kanila pwede kontakin bukod sa inyong website? So, Diana, they can reach me at us-journey.com. us-journey.com. I'm also on Facebook under Attorney Marlene Gonzalez. You will find me. You'll see my picture there. So you know that's me, Attorney Marlene Gonzalez on Facebook. Thank you. Thank you very much for your time, Attorney. And sa mga may katanungan or concern sa usaping immigration, mag-message na lang po kayo mga kada sa Facebook page ng Net25. At asahan nyo pong sagutin namin lahat ng mga katanungan nyo, especially when it comes to the U.S. immigration concerns. Hello mga ka-Net25! This is Diana Menez, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at